Alamin na po natin ngayon ang magiging lagay ng ating panahon. Sa tulong po yan ni Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Hari, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Alright, kahit mainit po ang ating panahon, Mr. Mendoza, dapat ay patuloy po nating binabantayan ang lagay ng ating panahon kung meron nga ba tayong bagyo o wala. And speaking of mga bagyo or low pressure area, meron po ba tayong namamataang panibagong weather disturbance na nagbabantang pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility? Tama ka roon, Hari. Meron nga po tayong binabantayan o hindi man binabantayan. Meron po tayong isang low pressure area na atin pong namataan sa layo po na more or less 2,000 kilometers sa silangan po ng Mindanao. At kung ito nga, amin po itong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility early next week. At ito nga po ay may posibilidad na maging isang ganap na tropical cyclone o tropical depression, assuming na ito nga po ay nag-enter na ng Philippine Area of Responsibility, pagkat totoo po naman, there is plenty of moisture, mayroon pong energy at power doon po at init doon po sa karagatan na magiging dahilan para po for the formation of tropical cyclone. Alright, Mr. Mendoza, I have a follow-up question regarding the weather disturbance na inyong binanggit, no? Pagpasok po nitong weather disturbance na ito sa ating area of responsibility at kung sakali man maging bagyo ito, may possibility po ba na tatama ito sa ating kalupaan? Tama ka roon, Hari. Pag ito nga po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tutumbukin po nito ang eastern part ng Visayas at eastern part ng Mindanao. Assuming po na ito po ay kikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran. At asahan po natin na posible nga po itong maging isang ganap na bagyo na sa amin pong palagay ay malaking-malaki nga po ang posibilidad pagkat ito po ay nasa karagatan. Alright, mga kabayan, narinig po natin si Mr. Mendoza. No, inaasahan nga po natin na pagpasok nga nitong weather disturbance sa ating area of responsibility ay maglalandfall ito. Diyan po yan sa may bahagi ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Kung inyo po mapapansin, no, ito rin po yung mga lugar na tinamaan ng nakaraang weather disturbance na pumasok sa ating bansa. So ngayon pa lamang po, paghandaan na po natin yung magiging lagay ng ating panahon sa susunod na linggo. Samantala, Mr. Mendoza, balikan naman po natin yung mainit na panahon. No, lagi ko nga pong nababanggit kanina pa nga po na napakainit nga po ng naranasan nating weather the past few days. No? So, mahalagang bantayan po natin ngayon yung lagay ng ating temperatura na na-record po natin kahapon. Kumusta po ba yung ating mga maximum temperature kahapon? Totoo po, para po sa kalaman ng sambayan ng Pilipino, apektado po ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na nga po ang silangang bahagi ng ating bansa ng easterlies. At yun pong easterlies ang dahilan kung bakit matataas po ang temperatura, mainit na mainit po ang panahon. Tulad po ng ating nakikita sa blackboard na ito, yun po ang highest temperatures recorded yesterday. Tugigaraw po 36.8 degrees Celsius, Cabanatuan 35.8 degrees Celsius, Naiya, Parañaque, 35.2 degrees Celsius, 34.6 degrees Celsius, Clarkson, Pampanga, and Sangley Point, Cavite, 34.5 degrees Celsius. Yun po ang pinakamatataas na temperatura recorded here in the Philippines. Kahapon po yun. Alright, Mr. Mendoza, dito naman po sa atin sa Metro Manila, no, kasi puro po tayo building dito at wala po halos puno. So ano naman po yung mga matataas na temperatura ang ating naitala? Mas mainit po ba yung mga temperature na naitala po natin sa NCR kumpara sa mga naitatala natin sa probinsya? May katotohanan yun, Hari. Tulad nga po kahapon sa Cavite, 35.5 degrees Celsius. Sa Port Area Manila, 34.0 degrees Celsius. Sa Science Garden, dito po sa Quezon City, 34.0 degrees Celsius. At sa akin pong palagay, medyo mainit-init pa rin po kasi nga po apektado pa rin po tayo ng easterlies. At sa susunod pa rin pong mga araw, tayo po umaasa pa rin na mas mataas pa rin temperatura, mainit pa rin pong panahon ang ating mararamdaman dito po sa Metro Manila.
Alright, Mr. Mendoza, gaya nga po ng nabanggit ko kanina, no, tila mas mainit nga po yung na-experience natin na weather dito sa Metro Manila. Dahil nga po yan sa kakaunti yung puno dito at puro gusali o puro building yung nakapaligid sa atin. At yan nga po yung tinatawag natin na phenomenon na urban heat island. Pwede po bang paki-explain sa ating mga manonood kung ano nga ba itong urban heat island na ating tinatawag? As far as I remember at sa akin pong pagre-research, narito po ang ibig sabihin ng urban heat island. Ito pong urban heat island is a metropolitan area that is significantly warmer than its surroundings, rural areas due to human activities, due to many buildings in the cities, concrete pavements, emissions from factories, buses, cars, and overpopulation dito po sa siyudad. At siyempre pa po, kaunti po lamang ang mga puno dito sa siyudad as compared doon po sa rural areas sa mga probinsya. Yun po ang mga dahilan kaya po nakakaroon po ng urban heat island. Sa madaling salita, nabubuo po rito ang maiinit na mga pangyayari, nabubuo po rito yung tinatawag nating usok, nabubuo po rito sa lugar ng syudad, yung po tinatawag po nating makakapal pong usok emitted by transportation facilities, emitted by buses at ng mga factories po. At siyempre pa po, kaunting-kaunti po lamang ang mga halaman dito sa syudad kung ikukumpara po sa mga halaman doon sa probinsya na marami na yun nga pong halaman sa mga probinsya ang nagiging dahilan para medyo malamig ang panahon sa mga lugar pong yaon sa rural areas. Alright mga kabayan, nalaman po natin ngayon yung urban heat island at kung paano nga ba naaapektuhan nito ang Metro Manila. At ngayon alam na po natin yan, no, dapat po siguro gawin po natin gumawa po tayo ng mga measures na makatutulong para nga naman po mapangalagaan ng ating kalikasan kasi tayo nga rin po ang nagiging sanhi at nagiging cause ng pag-init ng ating daigdig na tinitirhan. No? So dapat lahat tayo ay may conscious effort para protektahan si Mother Earth. Right, moving on, Mr. Mendoza, sa ating global weather news naman, no? Ayon po sa scientific journal na Climate Dynamics, ayon po sa pag-aaral nito, no, yung mga drought daw po na may experience natin in the next few years or months mas magiging intense at mas magiging widespread. Ano nga po ba yung drought na ating tinatawag at bakit nga po ba ganun yung ating may experience? Bakit ito mas magiging intense? At dito po ba sa Pilipinas, posible po ba nating maranasan ang drought ngayong tag-init na po ang panahong ating nararanasan dito sa ating bansa? Actually, Hari, ang drought ay isang phenomenon kung saan ang isang lugar ay nakararanas ng kakulangan sa surface at underground water. Ang mga dahilan po roon ay global warming, hot and dry season, less precipitation, prolonged hot summer and dry season, at most important po, yung pong kakulangan ng mga pag-ulan. At ang cause po ng drought dito sa bansang Pilipinas ay yun po tinatawag po nating El Nino. Yung pong El Nino ay isang weather phenomenon na nangyayari po dito sa Pacific Ocean. Nakaaabot po ito sa bansang Pilipinas and then ito po ang nagbibigay ng prolonged high dry season or hot dry season. Kaya ito pong bansang Pilipinas, atin pong ipanalangin na huwag po naman sanang magkakaroon pa ng tinatawag na drought. Kasi magiging kawaawa na po ang bansang Pilipinas, lalo na mga Pilipino, kung magkakaroon pa po ng drought o tagtuyot. At ito nga pong tagtuyot ay posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Pacific Basin, kasama po ang bansang Pilipinas. Pero dahil nga po hindi pa po pinalalabas ng pag-asa, iyo tinatawag po nating tungkol po sa El Nino, asahan po natin wala pa rin pong drought na magaganap sa bansang Pilipinas. Alright mga kabayan, magandang balita po yan. Ayon nga po kay Mr. Mendoza, dahil wala pa pong nilalabas sa deklarasyon ng El Nino,
ang pag-asa para sa ating bansa. No? Asahan po natin na hindi naman po tayo magkakaroon or hindi po tayo makaka-experience ng drought dito po yan sa ating bansa. Alright, busog na po tayo sa kaalaman ngayong umaga, Mr. Mendoza. No? Ang dami na po nating natutunan. At bilang panghuli na lamang po for this morning, ano po ba yung magiging lagay ng ating weather ngayong Webes? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. At ganoon din po, pakisamahan na rin po ng inyong mga bilin or reminders para po sa ating mga kabayan given the said weather conditions. Yes, para po sa kalaman ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan, yun pong easterlies o wind system or weather system ang nakaapekto po sa ating bansa Pilipinas, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi. At dahilan nga po sa easterlies, ang buong bansang Pilipinas, lalong-lalo na nga po ang silangang bahagi, ay magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagpulog. Sa madaling salita, magkakaroon po ng maaliwalas, mainit at maalinsangang panahon sa atin pong bansang Pilipinas, kasama po dito sa Quezon City. Ang tinatayang agwatang temperatura dito po sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Akin pong ipinapayo sa lahat po ng sambayanang Pilipino, kung tayo po ay lalabas sa atin pong mga tahanan, magbaon po tayo ng mga juice ng tubig kontra dehydration. Kasi nga po mainit ang panahon, pwede po tayong ma-dehydrate wherever we are. At tayo po ay maligo sa beach para naman tayo magkaroon ng comfort. And then, magsuot po tayo ng medyo manipis na mga kasuotan for our physical comfort at for our physical fitness. Yun po lamang, mabuhay po ang bansang Pilipinas and good morning. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza. O yan mga kababayan, dapat tinake note niyo po yung mga bilin sa inyo ni Mr. Mendoza tungkol sa lagay ng ating panahon. At atin nga pong nakasama ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza.